since madami tayong mga subscribers na curious or nagtatanong kung paano ba talaga nag-work ang auto loan or kung paano ba talaga maa-approve sa auto loan, since yung iba sa ating mga subscribers is mga first time magka-car loan, lalo na yung mga OFW nating subscribers na walang idea kung paano ba nag-work ang auto loan. This video is for you. So, by the way guys, ang topic natin for this video, I'll be sharing with you 5 tips kung paano ba talaga maa-approve yung auto loan nyo. Tip number 1, kailangan kumpleto po yung ating mga requirements. So, when we say requirements guys, ano-ano ba yon? So, kung kayo ay isang locally employed, kailangan meron kayong 2 valid IDs, proof of billing, COE, or latest 3 months payslip. So, yes guys, kailangan po natin at least complete requirements. So, for example, wala kang COE pero meron kang 3 months payslip, that will do for the meantime, pero still, kailangan pa rin nating mag-request para just in case na hanapin ng bangko yung COE natin, pwede natin siyang i-provide. So, what if, Christine, bago pa lang ako sa work ko, kaka-resign ko lang from my previous work, pero regular naman na ako. So, kapag ganun yung case, guys, I just need your previous employer, kung ilang taon na kayo doon, anong position nyo, and syempre, kung inisyuhan kayo ng COE before, much better kung makakapag-provide din kayo. So, what if business owner naman, ito yung kailangan nila. Usually, meron akong mga clients na nag-i-inquire sa akin na, Christine, may DTI ako pero wala akong mayor's permit. Pwede pa rin ba ako mag-auto loan? So, yes, guys, either of the two, pwede pa po kayong mag-auto loan. So, either DTI or mayor's permit, kung ano man yung meron dyan sa inyo, pwede po natin siyang gamitin as proof of income or as proof na meron kayong business. So, syempre, sa auto loan, guys, hindi talaga pwede mawala ang 2 valid IDs and proof of billing. Bakit? 2 valid IDs, syempre, guys, proof of identification natin yan. So, dyan nagbe-base yung bangko kung tama ba yung mga details na pinoprovide namin with your credit application form, yung birthday nyo and all, kasi magpo-fall yan mamaya guys sa mga susunod na tips ko sa inyo kung bakit mahalaga na makapag-provide kayo sa amin ng government valid IDs. So, for business, yan nga, kailangan natin ng DTI or mayor's permit. And last but not the least, 3 months bank statement. Christine, wala akong bank statement pero meron naman akong ITR. So, okay lang din yan guys. Even wala kayong bank statement, tapos meron kayong ITR, that will do. So, ito naman yung minsan madali, pero madalas mas complicated part. Maraming OFW sa atin na gustong mag-auto loan. Pero number 1, wala silang pinapadalhan ng remittance dito sa Pilipinas. Kung wala kayong pinapadalhan ng remittance dito sa Pilipinas guys, at nagpapa-remittance lang kayo sa sarili nyong account, pwede lang po kayong makapag-avail ng auto loan once na uuwi na kayo. So yes guys, hindi po kayo makakapag-auto loan once na nasa ibang bansa pa kayo. Not unless meron po kayong pinapadalhan ng remittance dito sa Pilipinas. For example, single ka na meron kang kapatid na pinapadalhan mo ng remittance, pwede yon. Usually, ang principal borrower is kung sino yung nandito sa Pilipinas. Pero may mga instances naman na for example, uuwi naman kayo and gusto nyo lang i-advance yung application, pwede naman i-process under your name. So, ganun siya nagwo-work. Pero what if OFW ako and nagmapa-remittance din naman ako sa asawa ko, sa spouse ko, ganyan. Kapag spouse, ito yung pinakamadali. Kasi kapag spouse guys or sa husband or wife nyo kayo nagpapa-remittance, affidavit of marital consent lang yung kakailanganin natin. 3 months proof of remittances or allotment kung seaman kayo. Then, COE or contract nyo dyan sa ibang bansa. Hassle-free kung ang pinapadalhan nyo ng remittance is spouse. So, mostly guys, ganun yung mga client ko, lalo na yung mga client namin na seaman. Mostly nagpapadala sila sa mga partner nila dito sa Pilipinas. Pero kung common law, yun, kailangan po nandito kayo sa Pilipinas. So, take note guys, but when we say common law, nagsasama po kayo, meron kayong anak, pero hindi pa po kayo kasal. Yun po yung common law spouse or common law partner na tinatawag. Sa mga tips ko sa inyo, supposedly kapag mag-a-apply kayo, it should be complete requirements. May mga cases naman na okay lang yung to follow, pero make sure na mapoprovide po natin siya kaagad
as soon as possible. Number 2 guys, you should maintain a good credit history. So yes guys, nagmamatter yung good credit standing natin kapag nag-a-avail tayo ng auto loan dito sa Pilipinas. Even the smallest financial institution na hindi nyo lang mabayaran, nagmamatter siya. Meron akong isang client before na hindi niya lang na-settle yung balance niya sa credit card, which is around 500 pesos lang yon. So, napabayaan niya yon. Then, it so happened na nakalimutan niya na may outstanding pa siya. Pero still, nag-reflect yun nung nag-apply siya sa amin dito sa Mitsubishi. Lumabas na may unsettled account siya from 5 years ago. Imagine guys, 5 years ago pa yung nakalimutan niya ng 500 pesos during that time, pero still naka-affect yun sa pag-a-apply niya. Sobrang bagal ng naging transition or naging progress nung kanyang application. So, take note guys, kung maglo-loan kayo sa mga Tala, GCash, SPay and all, make sure na mabayaran natin siya on time para at least mas gumanda yung magiging credit history natin. Tapos, kapag maganda yung credit history natin, mas mabilis tayong maa-approve. Even yung mga, for example guys, yung mga nag-avail ng unit na sinurrender, minsan nahihirapan na rin sila kaagad magpa-approve. Pero it will take time based din sa experience. Yung mga clients ko naman, na-approve pa rin sila, pero sobrang tagal before nila ma-approve. Parang around 5 to 6 years ago, yung mga na-voluntary surrender nila, tsaka pa lang sila na-approve sa auto loan. So make sure guys na pag maglo-loan kayo, any other kinds of loan, make sure na on time po tayo nagbabayad. As much as possible, complete payment palagi. So again, tip number 2, maintain a good credit history. Number 3, avoid too many applications. So yes guys, nagmamatter din po yung sequence or kung gaano tayo kadalas nag-a-apply, kasi number 1, nakikita ng bangko na hindi pa talaga kayo undecided kung anong unit, anong brand kayo mag-a-avail. So minsan parang sinasabi nila, the more na mas marami yung application, more chances of winning. Pero hindi po siya ganun nag-work sa auto loan. So as much as possible, kung meron kayong isang unit na nagustuhan na, isang brand na talagang tinatarget nyo na, make sure na kumausap lang kayo ng isang agent para makapag-apply sa kanila and para sila yung makapag-process. Number 4, provide a co-borrower or co-maker kung pakiramdam nyo hindi enough yung monthly salary nyo or monthly income nyo kapag nag-apply kayo ng auto loan. So yes guys, pwede naman po kayo mag-add ng co-borrower or co-maker sa inyong auto loan para ma-meet natin yung at least times 3 ng monthly amortization ng unit na gusto nyong i-avail. So pwede kayo mag-add ng co-borrower. Kailangan lang is immediate family. So it should be your parents, kapatid, or common law partner, pwede. So yes, single or combined income, pwede po yan sa auto loan. So last but not the least, be honest with your sales agent guys. So kung meron kayong mga auto loan na hindi binayaran, mga credit cards na hindi binayaran, be honest with them kasi makikita nila yan kapag nag-apply na kayo sa kanila. So yes, totoo po yun. Nakikita po ng aming mga partner banks kung meron kayong mga credit cards na hindi binayaran even from 10 years ago, 11 years ago, nadedetect po nila yan. So kapag naging honest kayo sa amin guys, isa yon sa magiging factor or makakapag-suggest kami sa inyo kung ano ba talaga yung dapat natin gawin when it comes with your application. So syempre, mas alam namin yung flow ng process dito sa aming dealership. Mas makakapag-suggest kami sa inyo kung ano yung tama nating gawin para mas ma-approve kayo sa auto loan. Guys, that's the last tip of the day. Be honest with your sales consultant regardless kahit gaano pa kapangit yung past nyo, yung payment history nyo, be honest with them kasi sila lang din yung pwedeng makatulong sa inyo. So, ayun lang guys. This is Christine Salazar Olimba and sana may sense lahat ng sinasabi ko in this video and sana may nakuha din kayong learnings regarding sa pag-auto loan. So, if you have any questions regarding auto loan process dito sa aming dealer, please feel free to message me directly on my social media account para at least mag-guide namin kayo ni Joey Boy Palaboy. Huwag niyo na rin siyang kalimutan guys. So, ayun lang. See you on my next video.
Bye!